Good day everyone. Nandito ulit tayo sa pangsiyam na ito na ating talakayan dito sa Basic Algebra Review. I hope nasa mabuti ulit kayong kalagayan at salamat sa pagpatuloy na pagtangkilik ulit sa ating. Palagi lang ako nagpapasalamat mga natural. At sa pagtangkilik sa mga contents ng Matalino. At nakaabot na kayo dito, naka-endure kayo sa pangsiyam na sunod nito na ay magkakaroon ulit kayo ng quiz or follow-up sa lahat ng subjects hanggang doon sa umpisa natin. 10 items pa rin. Okay? At ang topic natin ngayon ay ito yan. Pakita lang natin. So, check ko lang kung nag-display. Okay? Umpisa natin. Variations and proportions. Mabilis lang to class. Relatively, magaan lang to na mga na topic. Okay, sa algebra. Ito. Find the mean proportion between 12 and 3. Ang importante lang natin dito, no? Kilala natin kung ano itong mean proportion. Yung terminology lang dito ang pinag-usapan natin. Actually, na-encounter na natin to doon sa ating previous na topic doon, particularly doon sa ating geometric progression. Kapag meron tayong tatlong numbers, sabihin natin A, B, C, tapos i-proportion natin, we have this A is to B is equal to B is to C. Naalala nyo yan? Na proportion? Kung meron tayong A, B, and C, tapos pre-proportion or baligtarin natin yung ating paatras tayo, C, B, and A. Diba? Kung ito yung ating first term, kung ito yung ating first term, second term, third term, sinabi natin na third term divided by the second term is equal to second term divided by the first term. That is actually geometric sequence, yung sinulat natin dyan. Okay? Ang tawag nito, no, itong portion dito, ang tawag nitong B, uli ko siya, ay mean proportional. Mean proportional of A and C. Mean. Mean na or average na nag-involve ng proportion. So, walang iba class. Geometric sequence yan or geometric progression. Yun lang na. Yun lang hinanap dito. So, meron tayong 12 and 3. Ang hinanap yung mean proportional nila. Ibig sabihin, ang ating pinag-usapan dito ay A ay 12 all over. Or kung ituloy natin yan class, we have this AC is equal to B squared kung i-cross multiply. Or this is the formula na pag-usapan natin dati. The square root of A and C. Kung i-take natin A is equal to 12 and C is equal to 3, we have this square root of 36. Yun yung hinanap natin. The mean proportion. The answer is C. D pala. Letter D. 6 ang sagot. Okay? That is 12 and 3. Ang product niyan ay 36. Ito yan. Okay? Square root of 36. Kuha natin yung sagot. Yun lang. Terminology lang pinag-usapan natin. Tulad ng ating example number 2, terminology ulit. Terms pa rin. Find the third proportional of 16 and 12. Meron daw tayong dalawang numbers. Sabihin natin class, A, B is equal to B over C ulit. Ang tawag nitong C ay third proportional. Ano pa? Ang tawag nito ay third proportional. Doon pa rin to sa geometric sequence. Third proportional. Okay, sulat ko lang. Of A and B. Yun yung C. Okay? So, ibig sabihin, no, kung isulat na natin yung ating solution dyan, we have this 16 over 12 is equal to 12 all over C. Solve for C. That will become 144 divided by 16. Di ba? 144, that is 12 squared, cross multiply, all over 16. That is the answer, 9. 9 ulit tayo. 9 tayo class. Yun yung sagot natin. Okay? Bottom line, ang kailangan mo lang dito ay yung kilala mo ang mga terminologies na yan. Anyway, no, makikita mo naman no, na ang term na yan ay descriptive. Pangatlo siya. Tapos proportion, pangatlo siya sa proportion. So, walang problema. Pangatlong numero sa proportion. So, tulad nito, kung tanungin ka nito, makuha mo agad, no? Basahin natin ha.
find x if 7 is the fourth proportional to 36 and 28 and x. Okay? Ang 7 daw ay fourth proportional ng 36, 28, and x. So, meron kang tatlong numero. 36, 28, unknown, at saka 7. Ito daw yung pang-apat. Tapos proportion. So, anong gagawin? Kuha agad, no? Sa pangalan pa lang class, kuha mo siya. So, ibig sabihin class na kung i-generalize natin, A over B tayo, tatlong numero, hindi na B dito. Ibang numero na kasi apat na numero tayo. C over D. So, itong quantity na to, ang pangalan nito class ay fourth proportional. Okay? Fourth proportional of A, B, and C. Okay? Hinanap yung X. So, kung isulat natin, we have this 36 is to 28 as X is to 7. Ito yung fourth proportional. What is the value ng X? So, cross multiply, magkakaroon tayo ng 7 times that quotient in the left, 36 all over 28. Makuha natin yung sagot. 9 uli. 9 uli ito, class. I think tama to. This is 9. I-check lang natin, ha. Magkakalkula ako dito. 7 times 36 all over 28. 9 talaga. That is the answer. Madali lang. Mema lang to na mga tanong. Number 4. Number 4 tayo. Albert, Brian, and Carl are partners who share profit in the ratio of their capital. Albert's capital is 5 million pesos and Brian's is 25 million pesos. Last month, the profit was 3.5 million pesos, in which Carl's share was 1.5 million pesos. Magkano daw yung kapital ni Carl? Okay? Yun yung tanong. Naintindihan nyo yung problem? Yun lang ang importante dito, no? Naintindihan mo yung problem, proportion lang yan. Very clear sa ating problem class, ang sabi dito, silang tatlong magpartner, ang kanilang share daw ng profit, ang kanilang matatanggap doon sa kanilang kita, ay in the ratio or in proportion sa kanilang ambag. Okay? Ang ibig sabihin yan, mas malaki ang inambag ng partner mo, mas malaki yung matatanggap niya. Kung maliit ang inambag kung sinong nag-ambag ng malaki, siya yung may malaki na parte doon sa profit. Kung sino yung nag-ambag ng maliit, siya yung may mas maliit na parte. Natural, no? Fair yun na fair yun na ano yan na hatian in proportion ng kanilang kapital. Okay? So, anong sabi dito? Magkano daw yung ambag ni Carl? Magkano yung kapital niya? So, pwede natin yan isulat ng ganito. Ang capital ni Carl all over sa total capital. Okay? Yun yung i-proportion natin. Ang capital ni Carl, ang total na capital ay 5 million ang ambag ni Albert, 25 million ang ambag ni Brian. Ang kay Carl, we don't know at isosolve natin yan. Okay? Is equal to last month. Si Carl, si Carl nakatanggap ng 1.5 million na share ng buong kapital. Ang kapital ng buong profit from buong profit. So nakatanggap siya ng 1.5 million galing dito. Ito yung total nila na profit last month. So ibig sabihin, i-proportion natin yan, si Carl nakatanggap ng 1.5 million. Galing sa kabuuan, kasi kabuuan tong sa ilalim, ito kay Carl lang tong sa numerator, proportion lang, ganun lang siya, class. 3.5 million itong sa ilalim. So, cross multiply, we have this 3.5 of C. Ganun lang, no? Tapos, 5 plus 20. Cross multiply natin yan is 30 plus C. So, magkakaroon tayo, class, ng 3.5, 1.5. Isulat ko lang dito para hahaba naman ang solution na to. Yung ganito, kukuha na natin to, no? Pero isulat ko lang, class, is equal to 1.5 times 30. Okay? So, ilan to? 2. 2C is equal to 1.5 times 30 yata is 45. Kasi 30 plus
15, tama? 45 ito. So, therefore, C is 22.5. Ito yung ambag ni Carl. 22.5 million pesos as bebe. Okay? Siguraduhin lang natin. 1.5 times 30, 45, tama. Divided by 2, yan. 22.5 million pesos as bebe. That is the answer. Yun yung ambag ni Carl. Okay? Nakatanggap siya ng share 1.5 million sa isang buwan. Next na problem. Dali lang, no? Magaan lang talaga pag mga proportion class. Madalas, no? Hindi naman lahat. Pero madalas niyan kahit board examination class. Makakita ka mga proportion, mema lang. On a fence are sparrows and pigeons. When 5 sparrows live, there remain 2 pigeons for every sparrow. Then 25 pigeons live. And there are now 3 sparrows for every pigeon. Find the original number of sparrows. Okay? Ilan daw yung wala pang lumipad, no? Original number of sparrows. Okay? Tawagin lang to natin class ng siwit o kalapan. Kalapan, siwit. I don't know kung kilala yan dito sa Luzon. Nila siwit doon sa akin. I'm not sure kung sa amin lang yan barangay na siwit. Maliliit na sa niyong na. Tweet, tweet, tweet. Anyway, may pangalan dyan, sparrows and pigeons. Ay proportion natin class. Ang unang nangyari dyan, 5 sparrow daw ang lumipad. Okay? 5 sparrow ang lumipad. So, ibig sabihin, tawagin na lang natin no, S yung original number of sparrows. P yung original number of pigeons. Okay? Now, sa una, merong S at saka P. Kaso, itong S, may lumipad na 5. So, ang natira, 5. Lumipad ba talaga yan? Ang sabi dyan, umalis lang eh. Lumipad yan. 5 sparrows live. So, anong nangyari after that? Sabi dito sa problem, there remain 2 pigeons for every sparrow. So, kung i-proportion na natin to class, no? Sparrow is to pigeon. Ang sabi dito, there remain 2 pigeons sa bawat sparrow. Yun yung ating equation. Nakuha nyo yan? Sparrow is to pigeon. 1 in every sparrow, there are 2 pigeons. Okay? 2 pigeons for every sparrow. Yun yung equation natin. Ganun lang kasimple. Cross multiply doon class. Dahan-dahanin ko lang to para sikat. Tingnan nyo. 2s or s minus 5 na lang para dahan-dahan talaga is equal to p. Cross multiply lang na. We have, ano tong s ko at saka 5, parang pareho lang tingnan. Ayusin ko yung 5. Bam, ayusin ko yung s class para yan. So 2s, ito minus p. 2s, cross multiply sa left yung, transpose sa left yung p, minus p. Itong negative 10, ito negative 10 to, di ba? I-transpose to the right, magiging positive 10. So, this is our equation number 1. Okay? Yung equation number 1 natin. Anong sunod nangyari? Ano sabi sa problem? Then, 25 pigeons live. So, may umalis na 20. Ito, nabawasan to ng 25. Ang daming umalis daming lumipad. Anong nangyari after that? And there now 3 sparrows for every pigeon. Take note class na ang ating sparrows ngayon ay nabawasan na sila ng 5 kanina pa. S minus 5 pa rin. S minus 5 pa rin yung sparrows. Ang mga pigeons ngayon ay nabawasan ng 25. Ang sabi dito, there are now 3 sparrows and every pigeon. Yan yung sabi sa problem. Diba? Cross multiply natin. We will have this S minus 5. Ayusin ko ulit class yung aking S. Is equal to 3 times P minus 25. I-rearrange natin class in a manner na S mauna, sunod ay P equal to constant. So we have this S minus 3P. Ito ay negative 75 na. Negative 75 to. 3 times negative 25 is negative 75. I-transpose mo tong negative 5 to the right. So, magiging negative 75 plus 5. So, magiging negative 70. These are our 2 equations, 2 unknowns.
Masolve na natin ngayon yung problem. Okay? Tawagin natin to na equation number 2. Ayos lang. I-check ko kung naka-load na yung aking calcio. Hindi pa. Ilo-load ko muna class para ipa-flash ko sa inyo yung pag-calcio natin. Para sikat. Okay? I-flash natin yung ano to? Canon. Okay? Casio pala. Casio, hindi Canon. Casio tayo. May Canon din kasi ako dito para sa refresher course natin. Kung sinong sumali sa refresher course. Okay? Para sa CE yun eh. Tingnan natin. Welcome din mag-join yung hindi mga civil doon sa refresher course na ginawa ko para sa civil. May mga problem solving lang talaga yung class. Yung malapit na board exam, yun yung ginagawa namin sa review center. Problem. Tapos solve. Mag-solve ang mga student tapos discuss. Mga discussion doon, puro shortcuts na. Mga shortcuts method. Dinidiscuss pa rin yung ibang mga principle na critical doon sa problem. Okay? Natural. Pero priority doon yung mapaiksi yung solution. Dami ko na sinabi. Mag-solve tayo. So, we have this menu. 6 tayo na. Menu A pala. A. Para sa 2 equations to unknowns. Simultaneous equation, 2 equations to unknowns. We have this 2, negative 1. Bali, y dito ay P. Ang x dito yung hinanap S. Tapos, positive 10. Okay? Pangalawang equation ay 1, negative 3, tapos negative 70. Yun yung ating number of sparrows. That is the answer, 20. Number of pigeons, 30. Ayos? Ang sagot natin ay 20. That is the answer. Isulat ko lang yung ating sagot. Sparrows ay 20. Para ma-check din natin, no? Ang pigeons ay 30. Tingnan nyo, class, kung i-check natin, ha? Check natin. Galing dito sa ating mga sagot. From equations 1 and 2. Ay, ibalik ko na siguro sa buong page. We have this. Yan. Check ko lang. Nanibago lang ako sa aking mga shortcuts dito. Okay na. We have this. Nawala tuloy yung aking mouse pointer. So, we have this, ano to? Una, lumipad daw yung 5 sparrows. So, ibig sabihin, 50 na lang yung natira. Is to 30. That's why, kung i-proportion mo, 1/2. No? 1/2. Ito yan, na 1/2. Ito yan na 1/2. 2 sparrows in every, 2 pigeons pala in every sparrows. Tapos, 15 yung natira sa sparrows. Lumipad yung 25 na pigeons. Paglipad ng 25 na pigeons, ang mangyari, 5 na lang yung natira. Kasi 30 ito lahat eh. 5 ang natira. Ibig sabihin, class, meron tayong 3:1. Yun. Ito yung 3:1. 3 sparrows in every pigeon. Yan na. Ganun lang. Ma-check mo yung mga... Anyway, isa lang tanong dyan. Isa lang nasa choices. 20. Isa lang yung tinanong. Tama. Sparrows lang yung tinanong. Sunod na problem ay kuwan pala to? Sa mga proportions. Meron tayong pag-usapan class na another na mga terminologies dito sa variations. Okay? Ang tawag ko sa variations na to class, no, tinatawag ko to na proportional. Medyo for the sake lang na tumpak talaga dun sa mga problems yung keyword na proportional. Kasi yun yung madalas na ma-encounter mo na terminology doon mismo sa problem. Variations talaga ang pangalan nito. So una na statement. Ang importante lang natin dito, no, itong mga English statement na mga ito, ma-translate natin into algebraic expression. Ganun lang. The direct variation or another terminology for that ay directly proportional. Yun yung mga ginagamit na term. Madalas actually nito class sa mga problems, ito yung ginagamit na term kaysa nito. Merong ganito, pero madalas na observation ko lang ha. Hindi naman natin maobserbahan lahat ng mga problem sa mundo. Nagawa nila sa algebra. So, directly proportional ang madalas na so far na-encounter ko. Okay? Ang ibig sabihin yan, class, may example tayo, y varies directly as x. Okay? Or, may statement tayo na in terms of this one,
y is directly proportional to x. Ang ibig sabihin ng mga statement na to, y is equal to kx or k of x. Ito yan. Ito yung equation sa direct variation. Where k dito, class, we call this the constant of proportionality. Sulat ko lang dito. Variation constant. Variation constant. Or the constant of proportionality. Okay? Yun yung term dyan. Constant of proportionality. Sulat ko lang. Proportion. Ang haba naman. Yan ibig sabihin ng k na yan. Okay? The x varies directly as x, y varies directly as x, or y is directly proportional to x. Ano pa? Pag meron din tayong tinatawag na inverse variation, or that is inversely proportional sa mga problems. So kung meron tayong y varies inversely as x, or ang statement na iba ay y is inversely proportional to x, ang ibig sabihin niyang, class, ay y is equal to k over x. Ganun lang. Yung algebraic na equivalent nila. Okay? Tapos kapag meron tayong joint variation, pinagsama, class, ang ibig sabihin lang dito, wag mong dublihin yung inyong k, yung inyong constant of proportionality, isa lang. Kahit ano pa yung gagawin dyan, isa lang yung inyong k, class. Sabihin natin, y is directly proportional to x and z. Ang statement natin na yan ay y is equal to k times z. Take note, class, no, sa mga problems, pag halo-haloin yan, mayroong directly, inversely, of that something, tapos ang iba to the square of something, o kung ano-ano pa. Okay? Relatively ulit, class, madali lang ang mga problems na mga ganito mag-involve sa variation. Example ulit tayo. Ito, tandaan mo lang yung mga terminologies na nandyan, hindi ka maliligaw niyan. X and y are inversely proportional with each other. Given that x is equal to 15,000 when y is 162,500, find x when y is 328,400. Dapat kama yan, class, tapos small. Parang isang sentence lang dapat to, pero natuldukan na natin, hayaan mo yan. Okay? So, pag sinabing inversely proportional, ito ang ibig sabihin, no? X and y are inversely proportional to each other. So, ang y ay inversely proportional to x, and at the same time, ang x ay inversely proportional to y. Paano natin express yan into an equation? Doon na lang tayo sa y is equal to k over x. Pareho lang kasi yan, no? That's why kung they are inversely proportional to each other, kasi kung i-cross multiply mo yan, magiging x is equal to k over y. Pareho lang. Or, very simple, class, no? Kung kunin natin, k is equal to xy. Yun yung ating equation. Kung familiar na kayo, class, sa tawag dito, analytic geometry, actually, itong equation na to ay, kung i-graph natin to, this is a hyperbola. Hyperbola ang graph niyan, class, na naka 45 degree. Equilateral hyperbola yan. Naka 45 degree yung kanilang angle. Di ba yung para hyperbola ay open to the right, or horizontal na hyperbola, or vertical na hyperbola? Ang hyperbola actually na to, class, ay naka 45 degree. Okay? Anyway, it's not our topic, class. So, kung gusto mo lang malaman yan, kung meron diyang kung lang review talaga to, class, na sa inyo na algebra, tapos na mag-take ng analytic geometry. Ito yan, k is equal to x times y. Sa undergrad natin, no, doon sa ating school, nire-required tayo ng ating professor na isosolve yung k muna bago mag-solve ng mga bagay-bagay. Hindi ganun yung preparation natin na gagawin dito, no? Kung anumang preparation tayo, class. Kung nag-prepare ka sa board exam mo, ganyanin. Diretsuhin mo pag-solve yung mga unknowns na nandyan. Solve mo lang yung k kung kinakailangan. Kung ito lagi talaga yung tanong, isolve mo. Pero kung hindi, wag mo na siyang isolve. Yun na yun. Ang gagawin lang natin, class, yung k2 ay equal to k1. Okay? Ang k2 natin yung pangalawang pair. Ano daw yung x when y is 328,400? So, tapos ang kaso. Ito yan. Ang x we don't know. Ang y ay 328,400. 328,400. Kasi ito, class, yung k.
x times y. Ito yon. Ang k natin ay x times y. Ito yung hinanap natin. Ito yung y. Tapos equal daw to, natural, sa x na 15,000 when y is 162,500. Masolve na natin yung value ng x. Okay? Yun yun. K2 is equal to K1. Sinong mabilis dyan mag-calculate? 15,000 all over, times 15,000 times 162,500 all over divided by 328,400. That is the answer. 7422. Okay? 7422.35. So may mga numbers pa yung class. Hindi talaga ito exact kasi nag-round off tayo. 35079 and so on. Okay? That is the answer. Ganun lang. No need to solve for K kung hindi kinakailangan. Diretsuhin mo na. Number 7. According to Hooke's law, the force F required to stretch a spring by X units is directly proportional to X. Okay? Nakuha niyo yan? If a force of 20 kN is needed to stretch a spring by 3 mm, okay? How far is the spring stretched by a force of 60 kN? Okay? Actually, no, madalas to doon sa strength of materials sa engineering mechanics class, maka-encounter tayo nito na value ng K doon sa spring. Ang tawag actually nito class ay spring constant or ang tawag nito, ibang term, spring constant, nakalimutan kong pangalan. Yung pag-stretch ng spring. Spring constant yung madalas ginagamit so far, no? Kahit sa mga textbook, spring constant yan. May mas precise na term yan. Di ko yung ability ng ating material to resist deformation. Okay? Yun yung term na yun. Limutan ko. Ano pa? Mamaya na, baka maalala natin. Ang sabi sa problem class, ang force daw natin na kailangan ay directly proportional to the to x. Directly proportional to x. Yun yun, no? Where x is where the force, itong F na to, ay yun yung required na force kakailanganin mo para ma-stretch yung spring by x units. Ibig sabihin, deformation itong class na x. Deformation ito na x. Kailangan mo na force para ma-deform siya ng x units. Okay? Ayos lang. So, meron tayong spring constant na binigay actually. F over x. Kung makita mo, linear lang to class. That's why, kahit hindi ka na mag-solve sa problem, no? Kasi kung kailangan mo ng 20 kN para ma-stretch siya ng 3 mm, tapos ang relationship mo dito ay linear, ilang mm daw ang magiging deformation or ma-stretch yung inyong spring kung applyan mo na siya ng 60. Natural, itong 60 kN ay tatlong 20 yan. So, ang mangyari dito, tatlong 3 mm din. Nakuha? That's why the answer is 9 mm. Kahit hindi mo na yan isolve. 9 mm. So, balik kung isolve natin last, ang mangyari dito ay ating K is equal to F over X. Yun yun na. So, ang ating gawin dito ay K2 is equal to K1. Ang K2 natin, meron tayong force na 60 para sa deformation na we don't know. Okay? Yun yung deformation or ma-stretch mo siya sa we don't know na quantity. Tapos sa we don't know na haba. Tapos ang K1 natin ay 20 yung force para ma-stretch siya sa haba na 3 mm. Cross multiply, we have this 60 times 3 all over 20 is equal to, ano yan? X2. Yun yung kailangan natin. Ma-stretch siya sa haba na 9 mm. Okay, we have this 60, cancel yung 0, 6 divided 2 is 3 times 3, 9. Ilang niya na? Har siya. Ano bang term doon? Hindi ko pa na-recall yung term grr. Ayan mo yan. Sabihin ko lang next time. Nandito kasi tayo sa algebra, nakafocus lang tayo dito. Spring constant talaga ito, class. Spring constant ang madalas na kahit sa mga design na book,
the spring constant. Yun yung K na yan. Ang kakailanganin na force para ma-deform mo siya, where X is the deformation, ma-deform mo ng X units. Okay? Last na problem, according to Boyle's law, the pressure P of a compressed gas is inversely proportional to the volume V. Suppose that there is a pressure of 25 kilopascal when the volume of the gas is 400 cubic cm. Find the pressure when the gas is compressed to 200 cubic cm. So kung isulat natin, ganito lang siya, no? Ang ating equation. Ang ating pressure, marami to sa ating physics, nadaanan na yung physics class, na-encounter na natin to, is inversely proportional to the volume. Okay? That's why, class, ang ating K dito ay equal to PV. This is the reason, class, no, bakit meron kang formula sa physics na for compressible, class, na fluid, madalas yan mga gas, no, ay P1V1 is equal to P2V2. Constant yung temperature, parang gano'n. Naalala niyo ang formula na yan? P1V1 is equal to P2V2 because of this Boyle's law. Ito yan. Kasi ang gagawin lang natin dito, ang K2 is equal to K1. So, ang mangyari niyan, P1V1, P2V2 is equal to P1V1 kasi yun yung value ng K natin, PV. Okay? So, solve na natin to. Ano daw yung pressure when the gas is compressed to 200? So, ang pressure yung tinanong, ang volume ay 200 cubic cm. Kung ang pressure class ay 25 kilopascal, so mas maluwag yun, no? Hindi masyadong compressed. So, malaki yung volume. That's why 400. 400. Ma-appreciate mo din yung law na to, no? Kasi kung yung meron kang the same na volume, tapos kung i-compress mo, natural, liliit siya. Lalakas yung pressure kasi kinompress mo eh. Okay, lalakas talaga yung pressure. So, we have this P is equal to what? Ilan to? Yun yung sagot. 50 kilopascal. 50 kilopascal and that is the answer. Okay? Ang kilopascal actually ay consistent yata sa unit na. Kasi kilopascal, tama. Kilopascal talaga ang unit dito. Kasi ang volume dito ay cubic cm. Mag-ingat-ingat lang sa units, class, no? Sa ibang subject, so far yun mangyayari. Pero dito sa algebra, madalas nito ay hindi talaga tayo dadalhin sa unit kasi ang sinusukat sa atin nito ay tungkol sa variation, hindi tungkol sa application na ito. Okay? Kung doon ka sa physics siguro, posible maka-encounter ka na iba-ibahin yung units diyan na ikaw ang para maging consistent yung mga units. Ayos lang. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Hindi ko pa naalala yung spring constant. Yung term na yun, hayaan mo yan. Sasabihin ko lang sa sunod kung maalala natin. Okay, at dito nagtatapos yung ating talakayan sa pangsiyam. So after nito, meron tayo uli Q&A. I hope mag-participate kayo doon sa previous. Sa pag-record ko nito, walang nag-participate pero may nakalagpas na tatlo. Okay, students. Tatlo na. Dalawa pala. Ang isa papasok pa lang. Okay? Hopefully, dadami tayo dito kasi hindi pa talaga ako na-busy din ako sa pre-board namin sa Review Innovation. So, marami kong in-upload. Ako rin yung admin ng system doon eh. Gawa ng pre-board sa online pre-board ng pre-board exam ng Review Innovations. Okay? Salamat ulit. At abangan ang susunod nating mga kabanata. Hintayin ko yung inyong seryosohin yung pag-take class ang mga exams natin para makuha nyo ang magamit nyo ng husto class ang ating pinagagawa dito. Hindi lang masayang ba? Kasi napansin nyo na siguro na meron ka lang isang chance na mag-take ng exam. Nire-reset ko lang yung chance mo na mag-take ng exams kung nagkaka-error ka kasi alam namin yung error eh. Yung submission na error, yung wala kang result, alam namin yun eh. Marami ang dahilan yan, pwede system error, which is very rare yon, malakas yung server actually natin fortunately. Pwede rin sa end mo talaga, madalas yan sa end mo kasi naputulan ng internet, okay, along the way. Okay? Yun, nire-reset natin yan. Pero kung gusto mo ipa-reset dahil
hindi mo inayos, hindi ko nagagawin 'yon. Dapat ayusin mo talaga class para kuwan mo, seryosohin ba? Parang nag-exam ka na may i-grade ka ng inyong professor. Okay? Para nandito na lang tayo, no? Nag-abala ka na lang, nanonood ka na ng ating mukha, pagmumukhang to na medyo poging konti. Kapuging sapat lang. Ay, kuwan nyo na, wag nyo sayangin oras nyo. So, kung may exam tayo, kan talaga, seryosohin nyo pag-take. Okay? 1 hour yata yan, mahigit. Yung, kalimutan ko na, ilang oras yan? 2? Seryosohin nyo, tapos bigyan nyo ng time pag-solve talaga. Hindi yung click-click lang, tingnan mo lang kung ano yung answer key. Tapos magtanong kayo kung para may itanong talaga kayo, class. Kasi kung may hindi kayo nakuha, tapos, mali ko. May kuwan ka talaga kayo, may reason kayo magtanong eh. Gusto ko talaga makuha kung ano solution nun. Or nahirapan ka sa solution, kasi kahit nakuha mo, nahirapan ka sa solution. Ano kayong solution nito ni sir? Baka madali lang to sa kanya. So makita mo rin yung solution ko. I-share ko lang class kung may magtanong talaga. Yun yung nalagay ko na condition sa aking mind eh. Na ibigay ko yung solution kapag may nagtanong. Kasi kung hindi nagtanong, ibig sabihin hindi sila interesado. Baka hindi sila interesado sa solution. Baka mas maganda yung solution nila kaysa sa akin. Okay? Ganun lang. Okay, bye-bye ulit. Marami na akong pangaral. Salamat sa pag-attend. Bye-bye. Stop recording na tayo.